At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, sa gabing ito ng Linggo Kabayan. Abangan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ayan. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho guys, sa gabing ito, ang ating topic is itong, nung mga nakarang araw lang ata ito guys. Sa news feed ko kagabi dumaan ito at aking bibigyan ng reaction. Ito ay tungkol sa isang food chain o restaurant diyan banda sa Quezon City. Ang pangalan ng kanilang restaurant ay Goto Tendon. Isa sa kanilang diyan, a waiter na 5 years na siya di umanong nagtatrabaho diyan bilang waiter kabayan sa Goto Tendon. Ang isang waiter diyan sa Goto Tendon, hindi ko alam kung diyan yan sa Scout Borromeo nangyari or sa ibang branch nila. May branch ba itong restaurant na ito? Hindi po ganda. May mga branches ba ito? Oo, basta ito ang kanyang pangalan Isa sa waiter ng Goto Tendon ay di umano ay tinanggal ng kanyang supervisor dahil lang sa pinakain ng waiter ang isang stray dog. Mantakin nyo yan. Stray dog. Hindi naman niya ata pinakain doon sa kusina. Hindi naman niya ata pinakain doon. Hindi naman ata nag-dine-in. Ayan Hindi naman ata nag-dine-in ang aso sa loob. Hindi naman niya ata pinakain sa kusina at hindi naman niya ata pinakain doon sa loob mismo ng food chain na yon sa Goto Tendon upang sabihin nila na napaka-unhygienic. Diba? Ganon. So, ang ating concern lang dito, bakit naman walang due process, no? Sa pagtanggal na ganyan ng mga klaseng empleyado, lalo pa siya 5 years na siya, no? Na nagtatrabaho dyan sa inyo. Bakit naman ganon agad-agad ninyong tinanggal na walang due process? Kayo ba wala kayong mga asong alaga? Wala ba kayong pinapakain ng mga aso dyan sa paligid ng mga lupain ninyo? Ayan nga sa labas ng restaurant ng food chain ito ng Goto Tendon, nakikita ko dito sa aking desktop na pinakain ng waiter itong stray dog sa labas ng kanilang restaurant. Ayan. So, nagtataka ako, dito, sino kayo supervisor na itong lalaki na ito? Labag sa batas kasi yan, yung ganyang tatanggalin ka ora mismo. Dapat may due process yan. Hindi naman agad-agad natanggalin, guys. Grabe naman kayo. Di nga. Ay, nako, Pero sa tingin ko guys, dahil sa pangyayaring ito, maraming nagbukas ng pinto at bintana dito sa taong ito, sa waiter na ito. Trust me. So paano na lang kaya, halimbawa, bigyan natin ng situation ito. Kung ang isang customer ninyo ay may asong dala-dala, hindi nyo papayagan na pumasok sa loob ng restaurant ninyo? Mga ganun eksena ba? Halimbawa ako, kakain ako dyan sa Scout Borromeo, sa Goto Tendon, may dala akong aso ko. So iiwan ko sa labas, itatali ko sa poste ng Meralco doon sa kalye? Kasi unhygienic. Ayon sa inyo, labag talaga sa labor code yan. Yung ganyang pagtanggal agad-agad na hindi man lang dinaan sa tamang proseso, guys, no? Dapat pinapaliwanag ninyo ang inyong empleyado bago kayo magbaba ng termination. Maraming due process dyan It's either suspension muna or termination agad, day. Ang bilis nyo naman mag-decision, day. Termination agad. So, dapat siguro, ito panawagan ko sa gobyerno ng Quezon City, Total, mahigpit sila sa pagdating sa unhygienic ko, no? So, panawagan sa Quezon City Hall. Medyo siguro bisitahin natin itong Goto Tendon at tingnan ang kanilang mga kusina, tingnan ang kanilang mga fire exit, tingnan ang kanilang mga, pati na rin BIR, ang kanilang tax information ko talagang nagbabayad sila ng tamang buwis, no?
At ang kanilang, kung tama ang pasahod nila dito sa mga tauhan nila, siguro dapat din silang silipin. So, para fair. Kasi sila masyado din silang mabilis mag-terminate ng tao nila. So, siguro dapat din silang silipin ng ating gobyerno kung sumusunod ho sila sa patakaran ng ating gobyerno. According dito sa nababasa ko, ang kanilang HR department, nag-request, sinabihan itong kanilang empleyado na itong waiter na ito na nagpakain ng stray dog, no? Na naggumawa ng 110 explanation daw. Ang galing-galing naman ng HR ninyo. May pinapapirma daw sa kanya, guys. Pinapapirma siya sa isang papel, ayon ito sa waiter na against sa kanya. Ang mga nakalagay doon sa papel na yon, ako ano man yon, dapat makita ito ng publiko, day. Makita ito ng gobyerno. Lalo pa ang DOLE, ha, kabayan, ha. Dapat masilip ito ng DOLE. Kung ano ang pamamalakad nila at ano ang kanilang SOP, Standard Operating Procedure, kabayan. Kung bakit ganun sila kabilis mag-terminate na kanilang mga tao. At hindi lang yun, guys. Ang HR nila nagpatawag pa ng ibang waiter. Pinasara ang pinto, pinabantayan para hindi daw siya makalabas. Nakakaalarma itong ganitong klaseng employer, no? Kasi pagdating sa kanilang mga polisiya dyan sa kanilang establishmento, hindi natin alam kung ano ang kanila talagang standard operating procedure. Pero wala hong batas na nagbabawal na magpakain ka ng isang stray dog. Lalo pa hindi naman ho nangyari sa kusina ninyo dyan sa Goto Tendon, or hindi naman ipinasok ng waiter ninyo dyan sa mismong loob ng restaurant ninyo or food chain ang aso at doon pinakain. Ha? Dapat nga yung ganyang klaseng tao ang kinikip ninyo Kasi masyado siyang compassionate sa mga animals. Ayan, ha? 5 years na pala siya dyan sa inyo So, sa 5 years na yan, sa tingin ko, hindi na siya dapat i-terminate ng ganun-ganun kadali, guys, no? So, nananawagan ako sa ating gobyerno, sa Department of Labor and Employment, at sa BIR, kabayan, ha? Nananawagan tayo na pakisilip-silip ho, pati na ho ang ating Quezon City Hall, sa sanitary nila. Sunod nga ba't sila sa mga pamantayan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City pagdating sa sanitation, sa fire exit nila dyan, at sa kanilang income tax return, kabayan, dapat siguro masilip din ito sila kasi mahigpit sila masyado sa empleyado nila. So, siguro deserve din natin malaman kung sila ay nagbabayad talaga ng taxes na tama sa bayang ito. Ayan. Siguro naman, Goto Tendon, no, ang management ng Goto Tendon, alam niyo na may, na may batas na umiiral, di ba? Pagdating sa mga animals. Ha? Yan yung tinatawag natin na PAWS. Philippine Animal Welfare Society. So, wala naman atang nilabag na walang nilabag na masama ang inyong empleyado, na inyong tinanggal na walang due process. So, until now, hindi pa ata kayo nagsasalita. Ang batas na yan na Philippine Animal Welfare Society is under the Republic Act 8485. Ayan, Philippine Animal Welfare Society. So sa tingin ko, pabor pa nga, nagpabor pa nga sa batas na ito, sa Republic Act 8485, itong inyong empleyado, kasi nga hindi siya nagmamaltrato ng animals, no? Bagkus siya ho ay may puso para pakainin yung mga kumakalat-kalat dyan ng mga aso or pusa man sa paligid. Ayan. So ako nagtataka kung itong Goto Tendon ay walang mga aso ito sa bahay nila. At ang kanilang HR department dyan, ang galing-galing mo, te. So ito lang ang ating topic sa araw na ito, ha. Ako mismo, kinokondemn ko ng Carlo Mendez TV ang ginawang pag-terminate ng Goto Tendon sa isang waiter nila dyan na walang due process. So, sa HR department nila, no, na nag-utos di umano na isara ang pinto doon sa ibang waiter at bantayan para hindi siya makalabas. Ano ito? Kinulong ninyo? That is illegal detention actually, ha? Ginawa mo. Ilang oras ba itong, isinara siya doon sa kwarto? That is illegal detention. Walang krimen na ginawa ang inyong waiter para i-detain ninyo dyan or i-hold ninyo sa isang kwarto at bantayan
na mga waiter na ginawa mong pulis at gwardya. Oo, ha? So, abangan natin kung hanggang saan aabot itong usapin na ito, kung lalabas at magsasalita itong management ng Goto Tendon. At sa tingin ko, sa impact ng mga nangyari, naramdam na nila ang impact ng daus-dus kabayan ng kanilang sales. Sa tingin ko lang kasi sa reaction ng mga tao sa comment section ng kanilang Facebook page, nagagalit na ang taong bayan sa ginawa nilang hindi makatarungan na pagsisante sa kanilang empleyado na nanilbihan sa kanila ng 5 taon, guys. Sa 5 years na yan, dapat silipin ng DOLE ito ng Department of Labor and Employment kung sa 5 years na pagtatrabaho nitong waiter na ito, kung siya ay regular na. Kasi sa batas natin, di ba 6 months bago ka ma-regular. So ito, agency ba sila? Maliban na kung agency sila na renew and renew after 5 months. Kasi ganun ang ginagawa ng agency, di ba? Pag hawak ka ng isang agency, 5 months, i-renew ang contract mo. Ganun. So, in total, ng kanyang serbisyo dyan sa Goto Tendon, umabot ng 5 taon. Ayan. So, ibig sabihin, umabot siya 5 taon, maayos siyang empleyado kasi kung noon pa may record siya na hindi maganda, noon yun na siya tinanggal. Noon pa dapat siya natanggal dyan sa inyo. So siguro, mga ganitong hindi kayo animal friendly. Tsaka, I don't know kung paano nyo alagaan yung mga alaga ninyong hayop sa bahay ninyo kung meron man kayo. Ha? So, Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye!